Nag-lunch date kami sa grocery store. Natutuwa ako kasi nag-enjoy si Mika dito. Kawawa daw siya. Pero nakita niyo ba yun? Hala, boss? Boss! May pagka-weirdo yung mga animations ng mga pagkain dito. Pero masasarap talaga yan. Isipin mo, chocolate yung loob, chocolate yung cookie, tapos babalutan pa ng chocolate. Ganito naman din sa cheese. Ito yung grocery store na pinuntahan namin. Ang pangalan ay E-Spot. Dito sa Japan, ang tawag nila dyan ay Espoto. So nagbiyahe na kami papunta dun sa grocery store. Nakakatuwa kasi maganda yung weather ngayon. Usually kapag Saturday at Sunday, palaging umuulan. Alam niyo yung parang inaabangan ka talaga ng tadhana na kapag alam nila na day off mo, dun uulan. Minsan kapag may holiday ng Monday dito, asahan mo pati Monday maulan yan. At ngayon ay andito na kami sa Espoto. Super Halloween na talaga yung theme nila rito. Ang daming mga cute na mabibili. Mula sa mga pagkain, sa mga laruan at pati mga candy. Imbis na kumain kami sa labas ng misis ko ngayon ay naisipan na lang namin na mag-grocery para makatipid. Furikake nga pala to, alam nyo na yan, panghalo sa kanin, napakasarap. Kaya nyo kayang ihalo ang wasabi sa kanin, pero masarap yun. May bago silang white chocolate dito pero nagtagumpay ang better choice. Naisip namin ay gagawa na lang kami ng chocolate drink at yun ay matamis namin. May mga DIY ramen din dito. Lahat ng flavors na ata nang hanapin nyo ay meron. Pero ito talaga ang pumukaw sa mata ni Mika. Grabe talaga ang focus niya dito sa mga iba't ibang kulay na ito. Mga palobo pala yan dito. Naalala ko ng bata ako, gumagawa kami niyan gamit ang gumamela at mga dahon. At eto na yung pinunta namin dito. Bibili kami ng mga obento para sa lunch date namin. Magre-rent lang kami ng movie sa bahay habang kumakain. Masaya na kami. Burger ang gustong kainin ng misis ko. Ako naman ay chicken at kanin. Kaso may hilo ka talaga sa dami ng choices dito. Imaginein mo na yung lahat ng Japanese food ay nandito at hindi mo na kailangan lutuin. Bibilhin mo na lang. Ganito pala yung binibida ko sa inyo na yakiimo o yung mga kamote nila dito. May timer at schedule ng pagluto na nakalagay dito para alam mo kung luto na yung bibilhin mo at bago at fresh na fresh. Kapag narinig nyo ang ganitong tunog, ibig sabihin ay pwede kayong bumili ng yakiimo. May Halloween theme din yung mga bakery nila rito kaya hindi mo talaga alam kung anong pipiliin mo. Napakasarap lahat. Kahit gaano ka-advanced ang technology ng Japan ay nagtitinda pa rin sila nitong mga gasol o kerosene. Marami pa rin Japanese ang gumagamit ng ganito para sa pagluto nila or para sa pag-heater. Siguro marami pang ibang gamit ang kerosene na hindi ko lang alam. Nung pauwi kami, napakasweet ng misis ko dahil sinubuan niya ako ng wafer. Pero gutom na rin siya kaya inilaglag na lang niya dyan. Dito walang pili-pili kahit ang babae ay nagka-car wash din. Pauwi na kami bahay para mag-family time at manood ng movie. Nakakatuwa talaga ang weather dito. Napakasarap mag-drive. Check lang tayo ng market ngayon bago kumain. At niready ko na ngayong obento namin ngayon. Chicken, rice bowl, burger, tapos kung ano-ano pa. Actually, mahal na rin sila. Pero mas mahal pa rin ng konti kung kakain sa labas. Lahat na matitipid namin ngayon ay tinitipid talaga namin kasi sobrang gastos magkaanak. Pero kung titingnan nyo, appetizing na rin naman kahit mga obento lang. Hindi ko alam kung ako lang pero minsan naisip ko mas masarap pa yung mga obento kaysa kumain sa labas. Papartneran natin yan ng panulak. Gagawa tayo ng chocolate drink. Tinimpla ko yung choco powder sa konting mainit na tubig para lang matunaw. Kinalog-kalog ko lang para ma-sure natin na wala ng mga buo-buo. Pagkatapos ay lagyan na natin ng ice cubes para mag-cool down agad. At ang secret sa masarap na chocolate drink ay hindi tubig kundi gatas. Yan na mismo yung gagawin nating panubig dito kapag humalo ang gatas sa choco powder. Wala nang asu-asukal, instant chucky, napakasarap. At tapos na natin i-prepare ang lunch natin. Tag-isang heavy meal kami ng misis ko tapos hati na kami dyan sa chocolate drink, solve na. Naghahanap pa yung misis ko ng movie pero napatsibog na ako kasi gutom na talaga ako. Napakamura lang ng lunch date namin pero solve talaga. Pagkatapos namin kumain ay nililibang ko lang si Mika habang nanonood kami ng movie. Simple joys lang basta magkasama at buo ang pamilya, wala nang hahanapin pa. Nakapagitara na rin ako sa wakas after ng mahabang panahon, nakaka-enjoy talaga. Onting house chores muna tayo para sure na may gagamitin tayong damit bukas. Pumunta kami ng beach para mag-relax at maglakad-lakad. Ang sarap talagang pagmasdan na mag-ina ko na masaya at malusog. Ito ang cute na pusa ng kapitbahay namin, palagi naming namimit. Kinumutan lang namin si Mika kasi sobrang lakas ng hangin sa beach. Naisip namin ay baka nilalamig na si Mika kaya umuwi na rin kami soon. Ang lalaki ng mga citrus fruit na nakita namin dito nung pauwi kami.
Pero hindi tayo pwede makipitas kahit malaglag pa yan sa sahig hindi natin pwedeng pulutin yan. Nagsampay na ako pag uwi at inayos ko yung screen protector ng basag-basag kong tablet. Ang tagal bago ko naayos to. Bigla ko na-appreciate sa Pilipinas yung nag-offer ng free service ng ganyan kapag bibili ka sa kanila. Triggered talaga yung OCD ko rito. Alam niyo yung bawat punas mo tapos may alikabok pa rin na matitira. Pagkatapos ay nag-aral na ulit ako ng Japanese. Medyo dumadami na yung alam nating kanji. Tuloy-tuloy lang yung aral natin pero syempre wag natin kakalimutan mag-spend time sa ating family. Kaya naman ang na-search kong quote ngayong araw ay time with family is time well spent. Bawat segundo, bawat minuto, oras o taon, hindi na natin mawabalik yung lumipas. Kaya enjoyin natin ang present moment kasi yun lang yung meron tayo. Isipin natin na hindi natin alam ang buhay at anytime ay pwedeng kunin sa atin ang anuman meron tayo. Kaya magpatawad tayo at magmahalan. Yun lang, bye!